Kapag may papanaw na tayong malapit sa atin, alam natin bilang na ang araw o panahon ng isang taong malapit sa atin, ano ang gagawin mo? Sa mga huling araw ng isang tao, ano ang kaya mong gawin sa kanya? Marahil sasabihin ng iba sa inyo ay dadalhin ko siya kung saan niya gusto. Yung mga pangarap niyang marating, mga gusto niyang kainin, mga taong gusto niyang makilala o makita, gagawin ko ang lahat para ito ay maibigay sa kanya. Dahil alam ko, mawawalay siya sa akin. Sa kabilang banda, pwede din tayo mag-isip na, mawawala na yan. Ano kaya ang pwede kong makuha? Ano ba ang mamamana ko? Ano ba ang pwedeng maiwan sa akin sa pag-alis niya? Alam po ninyo, ito mga tanong na ito mahirap sagutin. Tayo ay nasa Lunes Santo na, Semana Santa na, abot tanaw na natin ang pag-alaala natin sa pagpanaw ng ating Panginoon. Kaya hindi po natin maiiwasan na tanungin ang ating sarili ng mabibigat na katanungan o suriin ng mas malalim ang ating mga sarili o sagutin o alamin ano ba talaga ang layunin natin. Bakit nga ba tayo nagdadasal? Bakit ba tayo nagsisimba? Bakit ba tayo tumatawag sa Diyos? Mga katanungan na napakahirap minsan na sagutin. Sa Ebanghelyo, makikita niyo po, parang napakahirap piliin kung alin ang tama. Naroroon ang Maria, pinupunasan niya ng mamahaling pabango ang paa ni Jesus bilang pagbibigay, pagkilala sa kanya at sa gagawin ni Jesus na sakripisyo. Sa kabilang banda, nandun naman ang Judas, nanghihinayang doon sa mamahaling pabango na sana dapat ay ayon sa kanya ay pambibili na lamang o ang papapagbilhan ay ibibigay sa mahihirap. Parang ang hirap, no? Ang hirap piliin. Kaya maganda po sa pagkakataong ito, saliksikin natin ng mas malalim. Ano ba talaga ang layunin ng bawat isa? Si Maria, hinugasan niya ng mamahaling pabango ang paa ni Jesus, pinunasan ng kanyang kamay dahil ito po ay tila paghahanda sa mangyayaring kamatayan ni Jesus. Inihahanda dahil alam naman po natin noong panahon na iyon, ang mga katawan ng bangkay ay pinupunasan. At yun ang ginagawa ni Maria para sa Panginoon, para sa kanyang gagawing misyon, para sa kanyang gagawing sakripisyo. Sa kabilang banda, tingnan natin ang Judas Iscariote. Parang siya ay may malasakit sa mahihirap, nanghihinayang sa mamahaling pabango na para sa kanya inaaksaya lamang ni Maria. Pero kung lalalimin natin ang pagtingin ayon din sa Ebanghelyo, si Judas pala ay mayroong ibang layunin. Kaya pala gusto niyang mabenta yung mamahaling gamot, pabango, siya ay kumukupit doon sa pondo ng Panginoong Jesus at ng kanyang mga alagad. Ninanakaw niya. No? Ngunit sa harapan, at the outset, parang malasakit sa mahihirap, yung pala sa likuran na iyon, siya pala ay may makasariling hangarin. Ano po? Kaya nga po ba sinasabi ko na ito yung panahon na dapat po nating sagutin ang mas mabibigat na katanungan sa ating buhay. Suriin ang mga layunin sa likod ng ating ipinakikita, sa likod ng ating mga mukha at ginagawa. Ano ba talaga yung ating layunin? Hindi maikakaila. Tayo ay mag-oobserba ng Semana Santa, magsasakripisyo,
Marahil titiisin ng init sa simbahang punong-puno ng tao. Marahil maglalakad tayo para sa mga Stations of the Cross sa kainitan. Marahil magpipilgrimage tayo. Masikip, mainit. Pawis na pawis tayo. Magfa-fasting tayo, mag-aayuno. Makikipagsiksikan tayo sa mga prosesyon. Pero ang tanong, ano ba talaga ang layunin po natin dito? Siguro po hindi natin maikakaila. Ang isa sa mga layunin natin dito ay meron tayong hinihiling sa Diyos. Meron tayong hinihiling sa Diyos. Kaya handa tayong magsakripisyo. Handa na tayong manatiling matagal ng ilang oras sa mga pagdiriwang sa simbahan. Dahil meron tayong inaasahang kapalit mula sa Diyos. Bagamat ito ay normal lamang sa atin, meron tayong kagustuhan, may kailangan tayo, tumatakbo tayo sa Diyos. Wala namang problema doon. Pero palagay ko po, inaanyayahan tayo ng Panginoon na laliman naman po natin ang ating layunin sa lahat ng ating ginagawa sa ating pananampalataya. Sana po ay lalimin natin o lawakan natin kung ano yung layunin po natin sa ating mga sakripisyo. Sana hindi lamang for personal gain. Sana hindi lamang sa ating may inaasahang kapalit mula sa Diyos. Kasi kung titignan po natin ang ginawa ni Maria, ginagawa niya ang sakripisyong iyon dahil tinutulungan niya ang Panginoong Jesus makamtan o maisagawa ang kanyang misyon. Ang pag-aalay ng sarili ni Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan. Palagay ko po, sana isama natin ito sa ating mga layunin, sa ating gagawin sa Semana Santa o sa ating buhay Kristiyano. Hindi lang tayo nagdarasal dahil may kailangan tayo sa Diyos. Hindi lang tayo nagsasakripisyo dahil naghihintay tayo ng kapalit sa ating ginawa. Sana po, kada tayo magdarasal, kada tayo magsisimba, kada tayo sasama sa mga gawain sa simbahan, ang isa sa mga layunin natin ay dahil gusto natin matupad ng Panginoon ang kanyang misyon sa mundo. Sana po magawa nating makaambag doon sa ginagawa ng Diyos na pagliligtas sa mundo. Maraming volunteers ang Quiapo. Napakadami po. Nandiyan na napakainit, nakikipagsiksikan, tayo ay pinaglilingkuran, nandoon, nag-aantay ng mahihilo, nagbo-volunteer para bigyan ng dagli ang lunas. Ito po yung mga nakikita ko na halimbawa na kung saan itong mga voluntaryo na ito ay pumupunta hindi lamang para sa kanyang sariling hangarin o layunin dahil gusto niya na mapangyari ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Tingnan niyo po yung Ama namin, yung dinadasal po nating Lord's Prayer. Pansinin niyo po, sa bandang unahan pa lamang, bago pa sabihin natin na bigyan mo kami ng aming kakanin, ano ang nauna sa dasal? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Doon pa lamang po, sinasabi sa atin ng Panginoon na una sa lahat, bago pa natin hangarin kung ano yung kailangan natin, ang una sa panalangin natin, mapangyari ang gawain ng Diyos. Maghari ang kanyang kabutihan. Siya ay sambahin. Pansinin niyo po iyon. Laging ang agenda ng Panginoon ang una, bago yung agenda natin. Dahil kapag nangyari yung agenda ng Panginoon, hindi maaaring hindi tayo biyayaan ng Diyos. Kung matutupad ang hangarin ng Diyos, siguradong ang unang makikinabang din naman ay tayo. At yun naman talaga ang layunin ng Panginoon. Araw ng Lunes ng Semana Santa, tanungin natin ang ating sarili ng mga mabibigat na katanungan.
upang ating makumtan o makita ang katotohanan. Tanungin natin, ano ba ang layunin ko? Ano ba ang talagang gusto ko sa pagpasok ng Semana Santa? Sa lahat ng aking sakripisyo, ano ba talaga ang hinihintay ko? Para lamang ba sa aking sarili o pangailangan? O ito ay isang uri ng paglilingkod sa Diyos para mangyari ang kanyang kalooban at maghari siya sa kanyang kaharian?